Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Ben Latin J. Saylila, ang inyong lingkod ngayong araw. Ang aking iulat ay tungkol sa disenyo grafiko at mga halimbawa nito. Ano nga ba ang disenyo grafiko? Ang disenyong grafiko ay tumutukoy sa isang proseso ng paglikha at paggamit ng mga visual na elemento tulad ng mga larawan, disenyo, kulay, at tipografiya upang maipahayag ang isang mensahe o kahulugan. Ito ay isang sining at prosesyon na gumagamit ng mga kasanayan sa paglikha ng mga grafiko upang makabuo ng visual na komunikasyon. Ngayon, tumungo naman tayo sa mga halimbawa ng disenyo grafiko. Unang halimbawa ng disenyo grafiko ay ang story map. Ano nga ba ang story map? Ang story map ay isang grafikong organisador na ginagamit upang maayos ang mga elementong nasa isang kwento o naratibo. Ito ay naglalaman ng pangunahing tauhan, tagpuan o kaganapan, tunggalian at mahahalagang pangyayari. Ngayon, ano naman ang gamit at tungkulin sa pagtuturo ng story map? Ang story map ay ginagamit sa pagtuturo upang matulungan ang mga mag-aaral na maunawaan at ma-analyze ang mga kwento o nobela. Ito ay nagbibigay ng struktura at organisasyon sa mga impormasyon sa kwento at tumutulong sa pagbuo ng mga sumasalamin sa mga elemento ng kwento. Ikalawang halimbawa ng disenyong grafiko ay ang discussion web. Ano nga ba ang discussion web? Ito ay isang grafikong kasangkapan na ginagamit upang mapadali ang mga talakayan at debate sa isang grupo. Ito ay binubuo ng isang pangunahing tanong o paksa sa gitna, kasama ang mga suportang argumento o perspektiba na nagmumula rito. Ngayon, ano naman ang gamit sa pagtuturo at tungkulin ng discussion web? Ang discussion web ay isang mahusay na kasangkapan sa pagtuturo na nagpapalawak ng kaisipan ng mga mag-aaral at nagpapahikayat sa kanila na magbahagi ng kanilang mga opinyon at ideya. Ito ay nagbibigay ng struktura sa talakayan at tumutulong sa pagbuo ng mga kasanayan sa pagsasalita, pakikinig at pagbibigay ng argumento. Ngayon, ang ikatlong halimbawa ng disenyong grafiko ay ang Venn diagram. Ano nga ba ang Venn diagram? Venn diagram ay isang grafikong representasyon ng mga relasyon sa pagitan ng iba't ibang mga set ng data o konsepto. Ito ay binubuo ng mga overlapping na bilog na kumakatawan sa pagkakapareho at pagkakaiba ng mga set. Ngayon, ano naman ang gamit sa pagtuturo at tungkulin ng Venn diagram? Ang Venn diagram ay isang kapaki-pakinabang na kasangkapan sa pagtuturo na nagbibigay ng visual na pagpapakita ng mga kaugnayan at pagkakapareho ng mga konsepto o ideya. Ito ay ginagamit upang ihambing at ikumpara ang mga bagay, mag-analyze ng mga datos at magpapakita ng mga logical na relasyon. Ikaapat na halimbawa ng disenyong grafiko ay ang KWL technique or ang Know What Learn. Ano nga ba ang KWL technique? Ito ay isang grafikong kasangkapan na ginagamit upang i-active ang naunang kaalaman, magtakda ng mga layunin sa pag-aaral at magbalik tanaw sa mga bagong kaalaman na natutuhan. Ito ay binubuo ng 3 kolum. Una ang alam ko, pangalawa ang anong gusto kong malaman, at ang pangatlo ay ang natutunan ko. Ano naman ang gamit sa pagtuturo at tungkulin ng KWL technique? Ang KWL technique ay ginagamit sa pagtuturo upang matulungan ang mag-aaral na ma-active ang kanilang naunang kaalaman, magtakda ng mga layunin sa pag-aaral, at magbalik tanaw sa kanilang natutuhan. Ito ay nagbibigay ng struktura sa pag-aaral at nagpapahikayat sa mag-aaral na maging aktibo sa kanilang pagkatuto. Yun lamang po, maraming salamat. Sana'y may natutunan kayo.